Paano kung sabihin ko sa'yo, may mga laban na hindi man lang umabot ng 5 minuto. May mga boksingerong buong buwan nag-ensayo, nagbawas ng timbang, nagtiis sa training camp para lamang bumagsak sa loob ng unang round, at sa likod ng ilan sa mga pinakamalulupit na knockout na naitala sa boxing, matatagpuan ang pangalan ng mga Pilipino. Mula sa nakabibinging knockout ni Pacquiao, sa mga brutal na pagwasak ni Casimero, Donaire, Viloria at iba pa. Humanda ka dahil ang mga knockout na makikita mo ay sapat para tapusin ang laban. Bago pa man ito tunay na magsimula, una sa ating listahan ay ang pagdayo ni Dave Apolinario sa South Africa upang makuha ang nooy bakanteng IBO flyweight belt. Ilang taon matapos gulatin ng isang Pilipino ang South Africa, isa na namang bangungot mula sa Pilipinas ang dumating. Mabilis na umatake si Dave Apolinario. Bawat suntok ay may kasamang matinding puwersa. At nang dumapo ang finishing blow, bumagsak ang kampeyon. Muli na namang naiuwi ng isang Pilipino ang korona matapos ang isang brutal na first round knockout. Ikalawa, Brian Viloria laban sa Eric Ortiz. Ito ang unang world title fight ni Viloria kung saan nasungkit niya ang WBC Light Flyweight World Championship nang halos hindi pa man lang pinagpawisan. Hindi dapat ganito kabilis bumabagsak ang isang kampeyon. Ngunit may ibang plano si Brian Viloria. Isang napakagandang kombinasyon ang tumagos sa depensa ni Ortiz. Nasaktan ang kampeyon, bumagsak, at ilang sandali lamang ang lumipas natapos ang laban. Isang round lang ang kinailangan ni Brian Viloria para maging world champion. That's great. He still does that. Final seconds of round one. Viloria, no, down goes the chin. Down goes the chin. Is down. Cannot be saved by the bell. Ikatlo, inaasahan ng Thailand na maghahari ang kanilang kampeon. Ngunit ibang kwento ang isinulat ni Luisito Espinosa. Isang malinis na suntok ang tumama sa mukha ng Thailander. Medyo na-delay ang pagdama ng pagdapo ng malalindol na kamao ni Espinosa, bumagsak si Galaxy. Naghintay ang lahat na makatayo siya, ngunit hindi na siya nakapagpatuloy. Sa loob lamang ng isang round, nasungkit ni Lindol Luisito Espinosa ang WBA Bantamweight belt. ปอนด์ทีเดียวก็มาลดมาที่กรุงเทพนี่ซึ่งวันนี้ก็ช่างได้118 ปอนด์พอดีวันนี้ขับคอเป็นฝ่ายเดินกระโดนฮุกซ้ายไปแล้วขับคอเดินตามไปตามมาขับคอไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนเข้าที่กกหูทีชักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของหลุยส์เซียโต้นี่คมไม่ใช่เล่นเฉยทิ้งกระเชือกเลยทีไปเฉยฟุกของหลุยส์เซียโต้เข้าท่ามกลางความตกตะลึงของบรรดาแฟนมวยทั่วสนามและคิดว่าคนจะทั่วประเทศเป็นแน่ตอนนี้มาดูภาพช้านะครับดูนะครับว่าเขาคอถูกอะไรหรือเล่นหงายไปนั้นหลังจากที่ถูกปัดมาแล้วครู่นึงIkaapat, sa pagtunog ng unang batingting agad tinantiya ni Tapales ang kalaban at nagpakawala ng mga suntok na animoy, sadyang may pakay na tumapos ng kalaban. Isang layunin lamang ang bit-bit ni Tapales sa pagpasok niya ng lona at ito ay ang tapusin agad ang laban. Mabilis ang unang knockdown. Oh, not right, connected for Marlon Tapales. Muling tumayo si Jiang Kaeo at nagpatuloy. Not right, overhand right. Did connect for Tapales. Sensing blood in the water, Marlon Tapales moves forward, but Jiang Kaeo is unfazed.
Panay ang iwas na muling matamaan ng malahampas ng masong kamao ng Pinoy, ngunit muli siyang inabutan ng maladilubyong suntok ni Tapales at muling bumagsak. Sinundan pa ng isa. Oh, that left again. Send the Jankawe to the canvas for the second time. On the Beautiful left. perfectly time counter left for Marlon Tapales. Certainly, partner. It seems that Jankayo has 55 recovered. seconds on round At number isa one. pa, But walang naging sagot ang TIE Fighter sa walang humpay na opensiba ni Tapales. Isang ganap na pagwasak bago pa man matapos ang unang round. First round. Ikalima, National Featherweight Championship. Ngunit sa simula pa lamang sa unang kampana ay kitang-kita na ang intensyon ni Mark Magsayo. Hindi siya pumasok sa lona para makipagpalitan ng puntos. Pumasok siya para magpatulog. At bago mga lahating minuto sa unang round, ay agad pinatikim ni Lim ng lupa na tumama sa nguyan-nguyaan ng magiting na general. At doon tuluyang nagwakas ang laban. Bago tayo dumako sa ika-6, kung nagustuhan mo ang ating palabas, ay baka naman pwede akong i-follow o i-subscribe. Mga bossing ay hit mo lang yung bell at mag-comment ka na din. Kung taga saan ka, para naman alam ko kung hanggang saan nakakarating ang mga video na ginagawa ko. Malaking tulong na sa akin mga boss ang inyong interactions. Maraming salamat mga boss. Ika-6, Mayo 21 taong 2017 nang makaharap ni El Metodico, Milan Milendo, ang nooy hari ng IBF lightweight na si Akira Yaegashi. Walang nag-akala na ang labang ito ay matatapos lamang ng ganun kabilis dahil parehong hindi knockout artist ang dalawang magkatunggali. Pero iba si Milendo sa labang ito dahil dito niya naipamalas ang pinakamalakas niyang suntok na parabang hinahataw ng baseball bat ang kalaban sa tuwing tatamaan ito ng mga halibas ng Pinoy. Sa huling kalahating minuto ng unang round ay tumama ang malabakal na kaliwa ni Milendo sa mukha ng kampyon na hapon na agad nagpaupo dito sa lona. Matapos makatayo at makaligtas sa ika-10 bilang, ay muling nagharap ang dalawa sa gitna ng lona at nagpatuloy sa palitan ng mga malalakas ng halibas hanggang sa muling dumapo ang kaliwang hook ni Milendo sa hapon at muling nagpabagsak dito. Bagamat muling nakatayo ay hindi na nagsayang ng oras ang Pinoy at tuluyang tinapos ang paghahari ng hapon sa huling minuto ng round 1. At nasungkit ni Milendo ang kanyang kauna-unahang world title.
Ikapito. Agad nagpasiklab sa unang round ang Pinoy prodigy na si Gino Rodriguez. Sa bawat pagbitaw ng malalakas na hambalos ay kitang-kita ang intensyon ng Pinoy. Kaya nang tumama ang isang dumadagundong na kanan sa kalaban ay hindi na ito nagpatuloy pa sa laban. Sa ating ikawalo at huling listahan ay huwag kayong kukurap mga boss dahil ito ang pinakamabilis na knockout sa kasaysayan at ang nagtala nito ay walang iba kundi ang ating kababayan na tinaguriang silent assassin Miel Fajardo. Hanggang dito na lang muna mga boss, maraming salamat sa panonood at pagpalain po tayong lahat